Napag-isipan na rin ni Eleanor ang tungkol sa bagay na to bago magtungo ng araw na yun doon. Ipe-pressure niya ang mag-asawa na magkaroon na ng anak na mukha namang wala pa sa plano nila. Yun ang isang nakikita niyang dahilan na magkakasira ng kanilang relasyong mag-asawa kung hindi siya. Mom, wala pa rin sa plano namin na magkaroon ng anak ngayong panahon. Sagot ni Limbert na halatang pikon na sa ginagawa ng kanyang ina. Huwag mo na kami pakialaman pa at matanda na kami para dito. Ano? Kung ganun ay, bakit nagpakasal kayo ng maaga? Lantarang tanong pa ni Eleanor na akala mo ay ang laki ng ambag sa buhay ng kanyang anak na halatang mas napikon sa naging katanungan niya. Hindi muna kayo nagpakasawa sa pagiging single. Baka mamaya niyan magkasawaan kayo kaagad na mag-asawa. Napapailing na tinalikuran na ni Limbert ang ina matapos sa tanggapin ng dala nitong nasa paper bag na pagkain. Naalimpungatan naman si Talia noon na dapat ay ihilang at muling babalik sa higaan upang matulog. Ngunit nang dahil sa narinig niyang komosyon na pumapasok sa maliit na siwang ng pintuan na hindi gaanong maayos ang pagkakalapat, ay biglang nandilat ang mga mata niya nang maging pamilyar sa kanyang pandinig ang boses ng ina ng kanyang asawa. Hindi siya maaring magkamali. Si Eleanor yon. Bakit nandun ito ngayon? Malalaki ng mga hakbang na lumabas siya ng silid upang matagpuan nga lang doon ang naririnig niyang boses ng ina ng kanyang asawa na nasa kanilang sala at prenting nakapamewang ang dalawang kamay. Sa itsura nito, agad na nung nasirang araw ni Talia na mukha pa naman sanang maganda. Oh, hi Iha! Maligaya nitong pagbati na animo ay close na close silang dalawa. Mabuti naman at gising ka na. Bumisita ako ngayon para lang. Akmang lalapitan siya ni Eleanor, ngunit mabilis na humakbang na patungo ng kusina si Talia upang kumuha ng tubig. Nilagpasan niya ang biyanan at si Limbert na makailang beses na bumuka ang labi upang may sabihin sana sa asawa. Ngunit naudlot lang iyon nang makita niyang seryosong mukha ni Talia. Nakita mo yun, Limbert? Dinaanan niya lang ako na parang hangin. Sumbong na ni Eleanor na animo ay hindi yun nakita ni Limbert ng harap-harapan. Ni hindi man lang niya ako binati gayong nakita niya naman ako. Patuloy na himutok niya pa with matching panggagalaite sa kanyang manugang na hindi tinago sa anak niyang nasa harapan pa rin niya. Sana man lang ay magpakitang tao siya kahit na ayaw niya sa akin. Alam niyo ho kung bakit ganitong pakikitungo ko sa inyo. Muling labas ni Talia sa kusina at saglit na tumigil sa harapan ni Eleanor. Upang sabihin lang sa kanya ang salitang iyon. Inaasahan na ni Talia na hindi siya magagawang ipagtanggol ng asawa niya, kung kaya naman ay siya na ang gagawa. At kailanman, hindi na po ito magbabago kung kaya naman, wag na po kayong umasa na magkakasundo tayo. Yumukod pa si Talia na diretsong bumalik sa loob ng kanilang silid. Ayaw niyang lumabas ulit. Naiinis siya na umagang-umagay nandun si Eleanor at sinisirang kanilang panimula ng bago't magandang umaga. Pabagsak siyang nahiga sa kanilang kama ni Limbert. Ilang minutong nakatitig ang kanyang mga mata sa dahon ng pintuan dahil inaasahan niyang susundan siya sa loob ng silid ni Limbert. Humanda siya sa akin kapag hindi siya pumasok dito at mag-e-explain kung anong ginagawa ng mommy niya. Pagbabanta niya na kulang na lang ay magbuhol ang kanyang mga kilay nang dahil sa frustration. Ilang segundo, gaya ng kanyang inaasahan ay bumukas ang pintuan at niluwa noon ang bulto ni Limbert na may seryoso na kaagad na itsura. Alam ni Talia na magtatalo sila kung kaya naman napairap na siya dito. Hindi ko siya in-invite. Kusa siyang pumunta. Paliwanag ni Limbert habang naglalakad palapit sa kanilang kama. Baka kasi yun ang iniisip ng asawa. Wala yung pasabi kung kaya hindi ko rin alam na pupunta siya. Hindi yun pinansin ni Talia na nagpanggap ng walang pakialam sa ina ng kanyang asawa. Ayaw niyang magtalo sila kung kaya naman ganito ang kanyang reaksyon. Kung papansinin niya ito, masahaba pa yon. Umalis na ba siya? Tanging nasabi niya nang hindi pa rin tinitingnan ang mukha ng kanyang asawa. Hindi pa, dito raw siya kakain ng lunch. Muling nahiga si Talia. Kung ang plano nito ay doon kumain ng lunch, pues hindi siya lalabas upang makasabay ito. Ayaw niyang mawalan ng ganang kumain kung kaya naman, yun na lang ang gagawin niya. Okay, enjoy your lunch date na mag-ina. Mamaya na ako kakain pagkaalis niya. Malalim na huminga na doon si Limbert. Gusto niyang pilit na intindihin ang asawa pero minsan napipikon din naman siya pagdating sa ganitong bagay. Kilala niyang asawa at gusto sana niyang sabihin na sumabay na.
Ngunit alam niyang oras na pilitin ito, tsak na silang dalawa naman ang magkakasagutan dito. Ano pang ginagawa mo? Lumabas ka na. Mahal, pwede bang kahit ngayon lang ay pakiharapan mo naman si mommy? Bilang ina ko. Tanong niya pigil ang hininga. Gusto niya sanang magsimula sila ng panibago ng asawa niya. Kahit ngayon lang please. Halos magsalubong ng mga kilay ni Talia nang harapin na niyang asawa. Anong sinasabi nito? Pakiharapan niya? Gusto ni Limbert na pakiharapan niya ang inang si Eleanor? Inuutusan ba siya nito? Pinipilit mo ba ako, Limbert? Tanong niyang naging hilaw ng aura ng kanyang muka. Hindi ba't sabi ko ay ayaw ko sa kanya? Hindi ba kayo mabubusog kung hindi ako kasalo? Kayo na lang mag-ina, okay? Talia, please. Sa ayaw ko nga. Pagtataas na ng tono ni Talia, habol na niya kaagad ang hininga niya dahil sa pagkainis. Alin ba doon ang mahirap intindihin, Limbert? Huwag mo nga akong mapilit-pilit. Ayoko nga. Napakagat na sa kanyang labi si Limbert. Ikaw ang hindi mo ko maintindihan, Talia. Nakikiusap lang naman ako sa'yo. Oo, alam ko malaki ang kasalanan ng mommy ko sa'yo pero nandun naman ako. Ikamamatay mo ba kung makasalo mo siyang kumain sa isang hapag, ha? Napaawang ng bibig ni Talia na hindi inaasahan na sasabihin niyo ni Limbert sa mismong kanyang harapan. Hindi inaalis sa mga mata sa mukha ng asawa na napakurap ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwala na pagtataasan siya ng tono ng asawa sa nakakapikong paraan. Hindi niya natuloy mapigilan na mas maasar pa na hindi kinatakot ni Talia di ipakita sa asawang tunay ng darama. Wow, Limbert, ako pa talagang kailangang mag-adjust sa aming dalawa ng mommy mo? Sinabi ko bang pumunta siya dito para makasabay nating kumain? Sabayan mo siya kung gusto mo. Ayoko nga sabi eh. Hindi nagawang pilitin ni Limbert ang asawa na sumalo sa kanila ng kanyang ina dahil nakikita niyang umuusok ng bunbunan nito sa galit. Bagsak ang magkabilang balikat na talunan na siyang lumabas ng silid. Batid niya na hindi niya na ito mapipilit kung kaya naman, hindi niya na yon iginiit pa. Pinadalahan na lang ni Limbert ng lunch si Talia sa loob ng silid na inutos lang yon sa isa sa kanilang mga kasambahay. Pinapadala po ni Mr. Mondragon, pahayag na nagpadala ng pagkain na hindi man lang nilingon ni Talia. Wala siyang ganang kumain. Tinignan niya lang yon at wala rin siyang planong galawin. Pakilagay na lang dyan. Malamya niyang sambit na hindi man lang din bumangon sa pagkakadapa niya. Okay po, lalabas na po ako. Sambit ng maid na naiwan ang mga mata kay Talia na walang imik. Huminga ng malalim si Talia na makalabas ang maid. Sinulyapan niya ang dala nitong pagkain. Gutom na siya, ngunit dahil sa nangyaring sagutan nila ni Limbert, niyang paglunok ay hindi niya magawa. Talagang ayaw lumabas ng asawa mo at pakiharapan man lang ako? Ang tigas talaga ng puso niya. Himutok ni Eleanor nang makitang anak lang niyang kaharap sa lamesa. Huwag mong sanayin na ganyan siya dahil paniguradong uulit-ulitin niyang bagay na yon. Huwag mong konsintihin, Limbert. Mommy, hindi mo na kailangang itanong yan. Alam mo naman na ayos niya sa'yo, hindi ba? Nagtatanong pa talaga kayo? Talagang hindi yan makikiharap sa inyo, lalo na dahil sa mga nagawa mong kasalanan noon. Limbert, ang tagal na noon. Hindi mo ba siya pwedeng pagsabihan na kahit baliktarin niya pa man ang mundo? Ako pa rin ang ina mo. Sa akin ka pa rin galing. Dugo at laman ko pa rin ang bumubuo sa katawan mo. Hindi pwede na habang buhay niyang gawin niya sa'yo ang bagay na ito. Masyado mong ini-spoiled. Tingnan mong kinalabasan. Habang maaga pa'y supilin mo na. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang masusunod. Napakamot na sa kanyang ulo si Limbert. Problemado na sa pinagsasabi ng kanyang ina. Wala sana silang iniisip na problema kung hindi lang pumuntang ina doon ng walang paalam. Marami pa siyang gustong sabihin, pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Dahil kung itutuloy niya yon, pihadong sasama ang loob nito. Mom, please. Dito rin ako kakain ng dinner. Tignan natin kung sino sa aming dalawang matigas at mahaba ang sungay. Piko na piko ng mukhang napasabunot na si Limbert sa kanyang buhok na gulo pa noon. Sa araw na yon ay dapat nagre-relax siya at nagpapahinga. Ay hetong ina't sobrang ini-stress siya. Nanghihina na tinignan niya ng ina habang ilang beses na iniling ang kanyang ulo upang ipakitang hindi sang-ayon. Mom, anong masama? Muli nitong putol sa kanya. Gusto kitang makasabay na mag-dinner, hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na gusto kong bumawi? Heto nang simula ng pagbawing sinasabi ko sa'yo. Heto na yon. Hindi na napigilan pa ni Limbert ang sarilit marahas ng tumayo. Hinawakan ng ina sa kanyang braso at tiko pambibig na,
Hinila na ito palabas ng pintuan. Hindi niya na kayang pagtiisan pa ang lahat ng iyon. Gusto ko magpahinga. Singhal ni Limbert na pigil pa rin ang baha ng kanyang emosyon. Buong linggo akong stress sa trabaho. Hindi mo malang ba yun naiisip, Mommy? Konting konsiderasyon man lang. Gulantang na pinagmasdan naman siya ng ina na hindi inaasahan ng pagsabog ng damdamin ni Limbert. Mabait itong anak na kahit galit na ay hindi magawang pagtaasan siya ng boses. Ngayon niya lang ginawa. Bagay na sigurado si Eleanor ng dahilan ay ang pag-iinarte ng asawa nitong si Talia, kaya ganun siya. Huwag na kayong magsabay ng asawa ko. Gusto niyo bang ganito na lang palagi ang magiging eksena? Nang maulinagan ang komosyon ni Talia ay maingat niyang binuksan ang pintuan at sumilip sa silwang. Sa lakas ng boses ni Limbert ay alam niyang galit ito at hindi na napigilan pa ang bugso ng damdamin niya. Umuwi na kayo. Napagbigyan ko ng gusto niyo. Bitaw pa nito si ina na hinarap na ang kasamang maid. Janice, iuwi mo na siya bago ko pa kayo hilahin palabas. Magpapaalam kayo sa susunod na pagpunta niyo dito nang sa ganun hindi namin kami naaabala. Hindi yung basta na lang kayong bubungad. Taas ang noo at walang lingon sa likod ng pamansya nang tumalikod sa Eleanor. Nananatiling tikom ang bibig kahit pahalatang marami siyang nais na sabihin. Wala siyang iniwang salita kahit nang dami niyang iniisip na sasabihin sa anak. Nang tuluyan silang makalabas ay napahawak na si Limbert sa magkabila niyang bewang at napatingala na rin siya sa kisame ng kanilang unit upang kalamayin ang sarili. Mas doble pang stress niya kumpara sa trabaho ng araw na yon nang dahil sa kanyang ina. Hindi niya na alam kung alin sa ina't asawang uunahin niyang unawain. Napapagod din naman ang katawan niya, lalo nang ang isip. Limbert, mahinang tawag ni Talia na nilampasan niya lang sa sobrang iritasyong nararamdaman. Nagtungo siya sa master's bedroom na kaagad namang sinundan ng asawa. Saan ka pupunta? Tanong pa ni Talia nang makitang binuksan nito ang cabinet ng kanilang mga damit. Bumakas sa isip niya na baka lalayasan siya nito. Yun ang una niyang naisip. Maglalangoy. Tipid nitong sagot na kinuha ng pamalit na panlangoy at tuloy-tuloy na pumasok ng banyo. Gusto ni Limbert na pagpaginang na muong inis sa kanyang katawan kung kaya naman gagawin niyang bagay na yon. Hindi naman siya pinigilan ni Talia dahil alam niyang pagkatapos noon ay magiging okay na ulit sila. Magiging maayos ng lahat. Hindi nagigilty ang babae na nangyari yon at ginawa niya rin yon. Nais niyang ipakita kay Limbert ang totoong siya kung kaya ano man ang masama doon. Ang buong akala nilang mag-asawa ay tapos na doon ang trip ni Eleanor na panggugulo sa kanila. Ngunit kinabukasan ay pumunta ito ulit ng kanilang unit, bagay na hindi nila parehong inaasahan. Sa pagkakataong iyon ay natutulog pa ang mag-asawa kung kaya naman, ang mga katulong lang ang nagbukas ng pinto at humarap sa kanya. Alanganin sila sa ideya na kailangan nilang papasukin sa loob ang hindi inaasahang bisita. Isa pa, wala naman sa kanilang bilin ang mga amo na kailangan nilang papasukin to. Isa pa sa nangyaring salita ng mga salita. Nang nagdaang araw ay saksi sila. Hindi mapigilan ng maid na mag-alangan. Tulog pa po sila, tanging nasabi ng maid na hindi makapagdesisyon ng maayos. Paniguradong magagalit din po sila kung iistorbohin namin. Nasa rules po na bawal silang istorbohin kapag hindi naman gaanong importante ang kailangan namin sa kanila. Litanya pa ng maid. Umaasang magigets kagad yun ni Eleanor kung anong ibig niya sabihin. Hindi pa rin binitawan ng maid ang hawak na dahon ng pinto. Ngiti-ngiti na noon si Eleanor na pinaamo pa ang kanyang mukha upang kunin ang loob ng maid na biglang nagbagong hilatsa nang marinig niyang huling tinura nito na tahasang tinatanggihan siya. Ayos lang yon. Tamang-tama may dala kong pagkain. Pagising nila'y kakain na lang. Pakita niya pa sa paper bag na kanilang take-out ni Janice na karamihan ay favorite food ng kanyang anak na si Limbert. Nais sanang umalma ng maid kaso ay pinilit na ni Eleanor na papasukin ng kanyang sarili. Hindi pa man siya pumapayag. Marahas nitong itinulak ang pintuan, bagay na hindi nagawang paghandaan ng maid. Madam! Shh! Ako nang mag-explain sa anak at manugang ko kung bakit ako narito. Huwag kang matakot. Pagputol ni Eleanor sa maid na bahagyang tinapik pa sa balikat at tuloy na tinungo na ang kanilang kusina. Walang nagawa ang mga maid kung hindi ang manahimik at hayaan na lang si Eleanor na tumahimik. Inayos nilang pagkain dala nito sa kusina, habang nagtungo naman ang babaeng kasama si Janice sa sala upang doon na maghintay. Ilang oras pang lumipas bago nagising si Natalie at Limbert na nang lumabas ng silid ay nakabihis dahil may usapan silang mag-asawa
na lumabas ng araw na yon para mag-date sila. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ng mag-asawa na makita nila si Eleanor na nasa kanilang sala. "Mom, anong ginagawa mo dito?" Seryosong pagkakasabi nun ni Limbert na halatang hindi natutuwa. Agad na siyang napalapit sa ina at tinapunan ng matalim na tingin si Janice na agad na napayuko. Kakasabi niya lang na kailangan nilang magpaalam muna bago magtungo sa kanilang tahanan na hindi nasusunod. Nanatiling tahimik namang nakatayo si Talia na gulantang pa rin sa biglaang pagdating ng biyenan niya. Salit-salita ng naging tingin niya sa mag-ina. Bakas na naman ang yamot sa lukot ng mukha ni Limbert. "Bakit ba ang tigas ng ulo niyo? Hindi na ba talaga kayo marunong makinig? Kakasabi ko ng kahapon, Mom." Singhal pa ni Limbert na naging dahilan upang lapitan na siya ni Talia na wala pa ring imik dito. "Anak, bumibisita lang." "Hindi ka bumibisita, Ma'am. Ginugulo mo kami ng asawa ko." "Alin sa sinabi kong hindi mo maintindihan?" "Limbert, kapag sinabi kong huwag kang pumunta at kailangan mo magpaalam bago bumisita, sundin mo." Muli pang putol ni Limbert sa ina na panay ng kurap dahil napapahiya na siyang sinisigawan ni Limbert dito. "Ang hirap niyong umintindi. Huwag niyong hintayin na umalis kami sa lugar na ito nang hindi mo alam." Napaawang ng bibig ni Eleanor na halatang nais na magprotesta, ngunit nang dahil sa naging paghakbang ni Talia patungo ng pintuan na parang walang naririnig ay natigilan siya sa mga sasabihin. "Talia," kuha ng atensyon ni Limbert sa kanya. Otomatikong tumigil sa kanyang paghakbang si Talia at nilingon ng mag-inang pareho na nakalingon sa kanya. Humihingi ng pangunawa at mahabang atensyon at pakiusap ang mukha ni Limbert. "May bisita ka. Ako na lang ang aalis upang gawin ang plano natin. Tawagan mo na lang ako kapag umuwi ng bisita mo." Diretsong saad ni Talia na hindi man lang tinignan si Eleanor na nakatingin sa kanya. Pagkasabi noon ay tuluyan ng lumabas sa si Talia ng pintuan ng kanilang tahanan. Naiwan ng mag-ina hindi inasahan na ganun ang gagawin ng babae. Muli na namang uminit ang dugo nito ni Eleanor na hindi naman niya nagawang mailabas nang dahil sa pagsabog na ni Limbert sa kinikimkim niyang emosyon. "Hindi na nga kayo nagpakaina sa akin sa loob ng mahabang panahon. Tapos ngayon pati ba naman ang tanging kasiyahan ko? Gusto mong nakawin? Pinanganak ka lang ba sa mundong ito para maging pabigat sa ibang tao?" Madilim ang tingin tanong ni Limbert kay Eleanor na halatang hindi na paghandaan din yon. "Limbert, Mommy, gusto mo bang matulad ako sa'yo? Gusto mo bang pagtanda ko'y maging miserable din ang buhay ko? Please lang, tumigil ka na dahil wala akong planong sundan ang naging yapak mo dati. Wala, Mommy." Napalunok na ng laway si Eleanor na makitang seryosong mukha ng anak na noon niya lang nakita. "Huwag mo kong papiliin sa inyong dalawa dahil alam mo kung sino ang pipiliin ko. Ang mabuti pa ay umalis na kayo't kapag inulit mo pang magtungo dito na ayaw ng asawa ko, hindi mo gustong gagawin ko." Banta niya bago tuluyang lumabas na rin ang pintuan upang sundan niyang asawang nag-walk out. Tulalang naiwan si Eleanor, hindi na alam ang magiging reaksyon. Nanatiling nakatingin ang kanyang mga mata sa pintuang nilabasan ng kanyang anak. Nang igala niyang mga matay nakita niyang mga mata ng mga maid kung saan may bahid ng awa na noon niya lang nakita. Nang lingunin niya si Janice ay agad na nag-iwas to ng paningin. Aminin niya man o hindi, alam ni Eleanor na awang-awa ng caregiver sa kanya. Halika na, Janice." Tanging nasabi ni Eleanor matapos na lumunok ng laway sabay tayo sa inuupuan niya. Halatang walang lakas at walang imik na, humakbang na si Eleanor patungo ng pintuan upang umalis na. Bantulot man ay sumunod na sa kanya si Janice, matapos na lingunin ng ilang mga maid at saka yumukod. "Alis na kami," mahinang nasabi ni Janice at hindi na hinintay pa ang kanilang magiging reaksyon doon.